Sabi ko, tay, ibili mo ng gamot si nanay upang nang sa ganon, makatawid ang buhay. Hirap na po ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Malapit na pong tumalikod sa langit ang aking ama. Subalit hanggang ngayon, mahirap pa din. Ang amin pong mga anak ay halos ayaw nang tumapak sa lupa. Dahil ang alam po nila, walang patutunguhan ang pagsasaka. Hindi po kami umaasenso. Magandang umaga po sa iyo, Mr. Chair, at sa lahat po ng naririto. Ako po ay si Ginang Gemma Tabian, ang presidente ng Bantay Oxy, Occidental Mindoro po. Ako po ay isang anak ng magsasaka. At hindi po ninyo katulad na nariritong lahat ngayon na kayo ay may mga masteral degrees. Ako po ay napakababa ng aking pinag-aralan. Subalit bilang isang anak ng magsasaka ng Occidental Mindoro, tumayo po kami. Tumayo po ako. Tumawid po kami ng dagat upang marinig ang aming boses sa Occidental Mindoro. Sapagkat hirap na po ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Wala po kaming ibang inaasahan na tutulong sa amin kung kaya't kami po ay nag-inisyatibo lumakad pa parito. Iniwan po namin ang aming mga pamilya, iniwan po namin ang aming mga palay na kung saan kahapon daw po ay inabot ng ulan. Napakasakit po sa isang anak ng magsasaka na ang aking tatay ay napakatanda na. Malapit na pong tumalikod sa langit ang aking ama. Subalit hanggang ngayon, mahirap pa din. Ang ibinuhay po sa amin ng aking ama at ina ay ang pagsasaka. Kung kaya, yun din po ang ibinuhay ko at ibinuhay namin sa aming pamilya. Na umaasa po sana kami, mahal na Pangulo, Mr. Chair, naaasenso kami. Dahil sa pag-aakala naming kami ay aangat dahil sa mga makabago at magagandang teknolohiya na ibinibigay ng pamahalaan. Subalit, nagkamali po kami. Ang amin pong mga anak ay halos ayaw nang tumapak sa lupa. Dahil ang alam po nila ay walang kapupuntahan, walang patutunguhan ang pagsasaka. Dahil nakikita po nila, magmula po nang sila'y bata, magpahanggang sa ngayon, hindi po kami umaasenso. Kung ano po ang ipinakakain sa amin ng aming tatay Noy, yun pa rin ang ipinakakain namin sa kanila. Kung kaya po, Mr. Chair, noon pong minsan kayo ay nag-post sa inyong FB, ako po ay nag-comment, Mr. Chair, mahal na senador, ang sabi ko po doon, mahal na senador, magmadali ka sa pagsaklolo sa aming mga magsasaka. Magmadali ka sapagkat kami lubog na. Patuloy po kaming lumulubog, Mr. Chair, dahil sa nangyayari. Sino po ang pinayayaman natin? Ang ibang bansa. Bakit? Dahil po sa pag-i-import natin ng bigas. Sa pag-i-import natin ng iba pang mga produkto. Kung kaya po, ang 20 pesos na bigas, siguro po sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Dahil ito po ang naging sanhi kung bakit bumagsak at sumadsad ang presyo ng palay. Mr. Chair, napakalaki po ng halaga na nawawala sa magsasaka. Pamula po ng ang RTL ay naging batas. Ang National Food Authority po na siyang inaasahan ng marami sa aming mga magsasaka.
na wala po ang kanilang kapangyarihan. Sila po ang inaasahan namin, nayayakap sa amin. Gustuhin man po nila subalit hindi nangyayari. Doon po sa sinasabi na traders daw po ang nagbebenta sa NFA, sa amin po sa Oxy, pinatutunayan ko po dahil ako po ay 1999 pa lamang ay nasa NFA na. At ako po ay isang coordinator at isang chairman na ng isang kooperatiba. Ito po ay pinabubulaanan ko. Hindi po nangyayari na ang traders ang nagbebenta ng palay sa National Food Authority, partikular sa Occidental Mindoro. Lalo po ngayon sa ginawa ng ating administrador o kung sino pa man ang nagpanukala na 100 per bag, per farmer, ang pwede naming ibenta. Lalo po kaming naghirap. Sa totoo lang po, bago ako umalis, papunta dito, meron pong isang magsasaka, tumawag sa akin, humihingi ng tulong. Nasa ospital ang asawa. At kahit po ngayon, maaari ko po itong patunayan sa inyo. Humihingi po siya ng tulong dahil hindi niya maibenta ang kanyang palay sa National Food Authority. Bakit? Dahil hindi po siya nakasama sa isang kooperatiba, hindi naman po niya kakayaning pumunta ng opisina para mag-individual. Dahil wala po siyang kakayanan. Humingi po siya ng tulong sa akin sapagkat wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi po ako nakatalikod. Sa totoo lang, hanggang kagabi iniisip ko silang mag-asawa. Wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi ko po kayang talikuran ng aking kapwa magsasaka. Naghanap po ako ng pera, itinakbo ko po sa hospital. Sabi ko, Tay, ibili mo ng gamot si nanay upang nasa ganon makatawid ang buhay. Sana po, Mr. Chair, sa mga nangyayaring ito sa amin sa buhay namin sa Occidental Mindoro, at hindi lamang po siguro sa Occidental Mindoro nangyayari ito. Sa buong Pilipinas po. Gaya po ng sinabi ko, magmadali ka po sa pagsaklolo sa amin. Dahil baka sa susunod na anihan, hindi na kami makapagsaka.